Hi guys! Papunta kami ngayon sa Pateros. Hello everyone! Today, i-explore natin ang isa sa mga pinakakaibang delicacy sa Pilipinas at ito ay ang balut. At syempre, kung balut ang pag-uusapan natin, naririto tayo ngayon sa bayan ng tinaguriang Balut Capital of the Philippines, ang Pateros. Halina at samahan nyo kami. Narito tayo ngayon sa P. Herrera Street at makikita nyo na agad ang daming nakahilerang tindahan ng mga balut. Narito tayo ngayon sa Santa Marta's Balut Trading para ma-interview si Jessie Merambil, isa sa mga balut vendors dito sa Pateros. Gaano na po kayo katagal nagtitinda ng balut dito? Since itong tindahan namin since 2021 pa. 12 pala yata. 2012. Alam nyo kami, mahinaan na kami. Kumbaga, sakto lang kapos kami sa kapital. Kaya pag meron kaming konti pera, bumibili kami ng balot. Pag naubos, bili ng pene, ganun lang. Paano naman po ba mamimili ng masarap na balot? Kasi di ba po, minsan may masarap, minsan Hindi alam mo, ang balot po, nasa pagsisilaw yan. Yung iba kasi, pagdating ng supplier sa tindahan, pag sinabing 17 days, 18, benta na ng benta. Ako kasi, apat na dekada ang gumagawa ng balot bago nagtinda. So, mahaba ng experience ko sa pag-ano. Kaya alam ko ang pag-ano ng balot. Dati, apat na dekada ang gumagawa niya. Bago nagtinda. Ay sila kasi, pagdating ng balot, benta na ng benta. Balot. Hindi na sinisilaw. Hindi inahalagaan, hindi hinahalo. Kasi hinahalo din yung balot ay inahalagaan. Parang manok baga. Pag naglilimin siya, hinahalo rin ng manok. Kaya maganda ang balot. paano niyo po hinaharap yung competition sa presyo? Walang problema sa dami kahit tumabi ka pa sa... Yung iba, kami walang problema sa amin kahit tumabi sila, tumapat, walang problema. Kanya-kanya sugi. Para sa inyo po, gaano po kahalaga ang balot sa kultura at kabuhayan dito sa Pateros? Napakahalaga, malaking bagay ang pagtitinda ng balot dahil sa araw-araw, pati maraming natutulungan yung mga vendors sa tagaibang lugar, dumadayo rito, bumibili, beta sila, kaya maganda. Maraming salamat po. Magkano po itong bibig kayo? 60. Pili ko ako isa. At dito naman ay si Ma'am Jaylin Hernandez, isa rin sa mga balut vendors na madadaanan mo rin sa katapat ni Tatay Jessie. Gaano na po kayo katagal nagtitinda ng balut? Mga 8 years na po. Pwede niyo po bang i-share yung routine niyo po sa pagtitinda? Minsan may mga customer kami masungit sa pagbabalot kasi nagtatanong sila kung kasi may days po yung balot namin, may 15 days, bata yun, may 18 days, yun yung magandang balot sa puti. Minsan may mga customer din kaming yung parang mga sila kung bakit ganito, malitang sisiw, may malaki. Siyempre hindi naman kasi lahat maganda ang dinideliver sa amin ng supplier namin. Hindi pare-pares, may maganda, may pangit. Siyempre kung naubusan sila ng maganda, napupunta sila sa malit. Yung parang sila sa amin na hindi may maganda yung balot. Sabi ko okay lang. Kasi naman, ang importante may balot silang tinitinda. Kasi yun naman ang hinahanap nila yung balot.
Kahit maliit ang sisiw, at least meron silang So tinitinda. sa supplier po tayo. Sa supplier naman galing, hindi kasi parehas ang bigay. May maliit, may malaki. Kasi depende rin sa salang nila sa incubator yun eh. Pero kadalasan na binibigay sa amin bata, 16 days. So, Yun lang. Yun po yung isa sa mga hamon po na nararanasan Mm-mm. sa pagtitindda. Napansin ko namin yung sabi niyo nga po, meron pong klase po ng itlog yung may penay sa sabaw, may tuyo, may Meron. agnoy at balot po sa puti. Ano po yung pinagkaiba po ng Ang penoy kasi, ano yun, mga walang sisiw yun. Yung penoy basa, yun yung higupin. Yung para siyang taho, yung mabasa-basa pag kinain. Tapos yung tuyo, parang itlog siya ng manok. Tuyo lang siya. Walang sisiw yun. Penoy ang tawag doon. Tapos yung abnoy naman, yun yung mabaho na ginagawang bibingka. Talagang may amoy yun. Yun ang abnoy. Kaibahan sa mga penoy. Ang balot naman may sisiw. Yung penoy wala. May basa, may tuyo. Yun. So, paano po ba mamili ng masarap po na balot? Kasi po, di ba, minsan may masarap, Oo. minsan hindi. Ano po yun? Yung magandang balot, yun yung masarap. Yung 18 days na tinatawag. Balot sa puti yun. Yun yung maganda. The best yun. Masarap ang sabaw nun. Tapos yung sisiw niya nababalot. Kaya siya tinatawag na balot sa puti. Masarap. Yun. So, yun nga po, paano nyo po hinaharap yung competition po sa presyo po dito? Dahil po, marami na pong nagtitinda. Ano na lang po yun, sa mga suki na lang yung kung maganda ka makisama, konting lambing na lang sa mga customer para yung mga suki ko, hindi sila mawala sa akin. Tapos, minsan pag tumatawad sila, binibigay ko na lang kahit 50 cents na lang ang tubo ko, binibigay ko na sa kanila. So, last question po, para sa inyo po, gaano po kahalaga ang balot sa kultura at kabuhayan dito po sa Pateros? Ang balot po kasi, dito po kasi nakilala ang balot sa Pateros. Kaya halos karamihan ng mga tao, kahit meron na sa ibang lugar, sa Pasig, like sa Marikina, dito pa rin sila dumadayo kumuha ng balot. Kasi yung maganda daw ang balot ng Pateros. Yun ang sabi nila. Pero, totoo naman yun. Maganda talaga ang balot ng Pateros, tsaka masarap. Tsaka dito talaga sila nakilala sa Pateros. Yun lang. Para po sa inyo, ano pong mas magandang klase? Yung sa incubated po na itlog o yung traditional po? Yung traditional kasi karamihan na kasi ngayon yung naka-incubator na kasi ang itlog. Galing na po siya sa Pampanga, Bulacan, Laguna, Candaba, mga galing na doon ang supplier namin. Dito kasi bihira na kasi wala nang ilog dito. Nung araw dito talaga. Ngayon puro incubator na yung balot namin na dinideliver.